Magsilod tayo at tahimik na manalangin. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal, at sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan, kaya't dugo ay dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak, upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Si Jesucristo ang katuparan ng propesiya ni Propeta Isaias tungkol sa lingkod ng Diyos, na kusang loob na nag-alay ng kanyang sarili upang magkaroon ng kapatawaran. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayoy marami rin ang mga bansang magugulantang.
Pati mga hari, pag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ni numan. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang na tanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit kaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nasabi mang kasinungalingan. Sabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusay, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito'y siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan na masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin
ingatan mo, nang hindi malupig sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Lahat kong kaaway ay humahalakha, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Subalit o poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga umaasa ako. Laban sa kaaway ay pagtanggol mo, at sa umusig na sinumang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin, ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng sapon ay nagtitiwala. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sapagkat naranasan ni Jesus ang kahinaan, sakit at pagdurusang dinaranas natin, siya'y naging maunawain at magpagkalingang tagapamagitan natin sa Ama. Pagbasa mula sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siya tulad natin. Ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos.
at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailanganin natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dinig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niyang ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kaniyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulos sa kaniya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Ako si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkanulos sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Sinabi ito ni Jesus upang matupad ang kaniyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kaniyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak.
dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas, na biyanan ni Caifás, na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifás ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Sumagot si Pedro, Hindi. maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Sinagot siya ni Jesus, Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus, na nagagapos pa noon, ay ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila, Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? sumagot si Pedro, Hindi. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang patilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifás, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila, Sinabi sa kanila ni Pilato, Dali niyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo, Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kaniyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus,
Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Tinanong siya ni Pilato. Ako ba'y Hudyo? Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Tinanong siya ni Pilato. Ano ba ang katotohanan? Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat ako magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Si Barabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus, at sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika, Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At si Jesus ay pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Iharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw, Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo, Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y magpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus, ani Pilato. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus, Kaya mo lang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ni Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman, sa dakong tinatawag ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa,
at mag-iikalabindalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sumigaw sila, "Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus!" Tanong ni Pilato, "Ipapapako ko ba sa krus ang inyong hari?" Sumagot ang mga punong saserdote, "Wala kaming hari kundi ang Sesar." Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasa ng kanyang krus, patungo sa lugar kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus, "Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo." Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, "Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo." Sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko'y naisulat ko na." Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. "Huwag nating punitin ito. Magsapara na lamang tayo. Malaman kung anong kanino mauuwi." Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan, at ang aking mga damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Babae, narito ang iyong anak." At sinabi ni Jesus sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok ni Jesus ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito.
kaya't hinihiling nila kay Pilato na ipabaling ito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niya ang katotohanan ang sinabi upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito ay may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo. At dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang krus ng ating Panginoong Hesus ay may dalawang muka. Ang unang muka, ang krus ay muka ng kalupitan. Yung ikalawa naman, ito ay mukha ng pag-ibig. Yung una, tuwing titingin tayo sa krus, nakikita natin si Jesus na biktima ng kalupitan ng tao. Nakikita natin kung gaanong kalupitan ang pwedeng magawa ng tao. Sukdulan ang kalupitan na pwede nating gawin dahil sa ating pagkamakasalanan. Tuwing titingin tayo sa krus, nakikita natin ang mga biktima ng iba't ibang krimen na dumanas ng sobrang kalupitan. Krimen ng pagpatay, krimen ng pagmamalupit, krimen ng pang-aapi, krimen ng pagsasamantala, krimen ng panggagamit, at iba pang mga krimen. Sa panahon natin ngayon, pag tumitingin tayo sa krus, nakikita natin mga sarili nating kababayan dumaranas ng kalupitan. Nakikita rin natin sa krus yung iba't ibang tao na nagdulot ng pahirap sa ibang tao. Mga magulang na nagpabaya sa kanilang anak, mga kaibigan na nagsasamantala ng gagamit, mga nang-aapi, mga nagmamaliit, mga nagdidiskrimina ng kanilang kapwa. Sino man ang dahilan ng kahirapan
at pangaapi sa kapwa. Nakikita natin yung kanilang kalupitan sa krus. Kaya nga yung krus ay tanda ng kalupitan ng tao. Ang krus ay larawan ng kasalanan ng tao at kung gaano kalaki ang pwedeng gawin na kasalanan ng tao. Ngunit sa gitna ng kalupitan ng tao, sa kabilang banda naman, sa krus, nakikita natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya kay Jesus. Sa krus, ipinakita ni Jesus kung gaano kalaki ang pag-ibig niya sa atin, kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kung kaya't inalay ni Jesus sarili niyang buhay, buong buhay niya para sa atin. Bagamat siya ay biktima ng kalupitan, pero yung krus ay ginawa niyang kasangkapan at pagkakataon ng kapatawaran ng katubusan natin. Ang sumagip sa atin ay yung dakilang pag-ibig ni Jesus na ipinakita niya sa pamagitan ng kanyang sakripisyo. Ang isang nagmamahal ay nagsasakripisyo ng malaki para sa kanilang minamahal. Di baling mahirapan na siya, wag lang ang kanyang minamahal. Di baling magdusa siya, alang-alang sa kanyang minamahal. Kaya ganyan ang nakikita natin sa krus. Mula sa mukha ng kalupitan, ang krus ay naging mukha ng pag-ibig. Nakikita natin sa krus ang mga sarili natin na nagmamahal, mga magulang na lahat ibibigay para sa kapakanan ng kanilang anak. Mga magulang na kahit ang mga anak niya ay naging suwail, pero ang pag-ibig ng magulang sa anak kailanman hindi mawawala at hindi magbabago. Di bali nang magsakripisyo siya alang-alang sa mga magulang, ina o ama. Nakikita rin natin sa krus, mga kaibigan na tunay na nagmamahal sa kapwa kaibigan. Meron tayong mga kaibigang tunay. Sa hirap at ginhawa naririyan. At kahit nung mga panahon na tayo ay sadsad sa ating mga suliranin, sa mga panahong tayo ay nasa pinakapangit nating kondisyon at sitwasyon, nariyan yung tunay mong kaibigan nasa tabi mo. Pinagtsatsagaan ka, nakikinig sa paulit-ulit mong kwento ng iyong kaibigan. Sila ay nakikita natin sa krus ng ating Panginoon. Nakikita rin natin sa krus ng Panginoon yung mga lingkod bayan na talagang nagsisilbi sa ating bayan. Mga lingkod bayan na ibibigay ang lahat para sa kapakanan ng mga mamamayan. Mga lingkod bayan na naging bayani. Mga lingkod bayan na hindi nagpayaman lamang at hindi nagpakabusog. Mga lingkod bayan na tunay at tapat ang paglilingkod. Nakikita rin natin sila sa krus ng pag-ibig ng Panginoon. Sino man tunay na nagmamahal, tunay na nagsasakripisyo, tunay na nag-aalay ng kanilang sarili para sa iba, nakikita natin sa krus ni Kristo. Tayong mga Pilipino, bansag sa atin, Juan de la Cruz. Pag tinatawag tayong Juan de la Cruz, dalawang mukha rin. Sa isang banda, yung pagtawag sa atin ng Juan de la Cruz, ito'y isang negatibo na pangalan. Ibig sabihin, tayo mga Pilipino,
lagi na lang naghihirap. Simula pa noon, magpahanggang ngayon. Ang Pilipino, lagi na lang may pasan-pasan ng krus. Dahil nga hindi na tayo nagbago sa mga masasama nating ugali. Tayo'y manggagamit, tayo'y mapang-api, tayo'y walang disiplina, at marami pang iba. Kaya nga yung pangalang Juan de la Cruz, kakambal natin ang krus sa negatibong kahulugan. Pero pwede rin naman na maging positibo. Yung Juan de la Cruz, pwedeng maging pangalan natin dahil marami naman talaga sa atin ang talagang nagsasakripisyo para sa kapakanan ng lahat. Hindi pa rin nauubos ang mga Pilipino na tunay na nagmamahal sa bayan, nagsisilbi nang hindi naghihintay ng kapalit, naglilingkod hindi para sa sariling interes. Marami pa rin namang bayani sa atin. Marami pa rin sa atin handang magmahal at magmahal ng higit, magmahal ng dakila. Kaya sana maging Juan de la Cruz tayo sa positibong paraan. Sa araw na ito, nakatuon ang pagninilay natin sa krus ni Jesus. Dalawang mukha. Mukha ng kalupitan at mukha ng pag-ibig. Yung pasan-pasan mong krus ngayon, ano kayang uri ng krus ito? Anong mukha ng krus? Krus ng kalupitan o krus ng pag-ibig? Nawa sa ating paggunita sa paghihirap ni Jesus, makita natin sa mga krus natin ang mukha ng pag-ibig. Nung sinabi ni Jesus, pasanin mo ang krus mo araw-araw, ibig sabihin magmahal ka araw-araw. Buong buhay mo, ialay mo para sa iyong mga minamahal. Sa araw na ito, pinaparangalan natin ang krus. Dahil sa krus, sinagip tayo ng pag-ibig ni Kristo. Dakila ang pag-ibig niya. Ang pag-ibig niya handang magsakripisyo. Ang pag-ibig niya hindi nagwawakas, hindi napapagod, hindi nagbabago. Ang pag-ibig niya ay wagas. At ito ang krus na pararangalan natin sa hapong ito. Mamaya, paparangalan natin ang banal na krus ni Kristo sapagkat pinaparangalan natin ang pag-ibig niya. Tayong magpaparangal mamaya, pag hinipon natin mamaya ang krus ni Kristo, dumaloy nawa sa ating mga puso ang pag-ibig niya na ipinakita niya sa banal na krus. Purihin si Jesus na nag-alay ng sarili niya sa atin. Parangalan ang krus na naging tanda ng kanyang pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Sa bahaging ito ng ating paggunita ay iaalay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin. Ito'y isang napakasolemneng bahagi. Kaya para maging solemne ang paghahandog natin sa Diyos na mga kahilingan natin, sa bawat kahilingan merong pagkakataon na luluhod tayo at tatayo tayo paulit-ulit. Kaya wag tayong magtaka. Ano ba to? Bakit tatayo, luluhod? Yan ay bahagi ng ating solemneng pagdiriwang. Kaya sa mga pagkakataong lumuluhod tayo, talagang ipanalangin natin yung intensyon na babanggitin. Kaya
itaas natin sa Panginoon ngayon ang lahat nating mga kahilingan. Si Hesukristo ang ating Panginoon at tagapagligtas na nag-alay ng kanyang sarili para sa lahat ng tao. Sa pagkamatay niya sa krus, inilapit niya at pinag-isa ang lahat ng tao sa kanya. Manalangin tayo ngayon sa ating Amang nasa langit para sa mga pangangailangan ng simbahan at ng sanlibutan. Para sa banal na simbahan. Idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob, at upang tayo'y bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo'y makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig, upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para sa Papa. Idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco, na inirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa, upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan, umiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan.
upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihang iyong inaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan. Idalangin din natin si Jose na ating arsobispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari, mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayan ng Kristiyano. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para sa mga inihahandang tao sa pagbibinyag. Idalangin din natin ng mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling may silang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ipagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa makaanib ng iyong angkan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano.
Idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Hesu Kristo nananalig upang marapatin ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo itinalaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y makapisan sa buklod ng pag-ibig sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog-luhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo.
Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang sayo'y humahanap ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos. Idalangin din natin ng mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapating sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan ka ay masiyahang walang maliw. Ipagkaloob mong kahit may mga di kanais-nais na balakid, mabanaagan pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nila ang mga gawaing kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at Ama naming pinanggagalingan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa umuugit sa pamahalaan. Idalangin din natin ng mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng Amang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan, sa ipagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat.
Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan sa ipagkakamit ng kapayapaan at ikapapanatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga may tanging pangangailangan. Idalangin natin mga kapatid, sama nating makapangyarihan, na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan. Ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan. Ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan. At ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian, pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan, paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan, upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magbibigay galang tayo ngayon sa krus ni Jesus. Mula sa pagiging sagisag ng kalupitan at kahihiyan, ang kahoy na krus ay naging sagisag ng kaligtasan ng sanlibutan dahil sa pagpapakasakit at pag-ibig ni Jesus para sa atin. Sa kahoy na ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Muli nakita
Magsiluhod po ang lahat. Sa kahoy na Magsitayo po ang lahat. sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ngayon po ay pararangalan ang banal na krus. Sa bahaging ito ay mga kinatawan lang muna natin ang magpaparangal sa krus. Kayo po ay mamaya po kayo magkakaroon ng pagkakataon na magparangal sa krus. With feciti orin co contristabite respondemi, quia eduxite terra Egypti, parasti crucem salvatori Sanctus
preciosissimam, et tu pacta es minimi samara, acetonam quesitim meam potasti, et lancia perforasti latus salvatori tuo. Agios o Deus,
Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Lumuhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yumuko kayo para sa pagpapala. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambayanang gumanap ng paggunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Gumawa po tayo ng 2 pila para sa pagpapahalik sa krus.